January 1. Malamang ito, kagabi ito napisa. Itong dalawa, mamaya pa. Tapos itong mga to, wala na, sira na itong mga to. Ang kagandahan lang doon sa incubator natin ngayon, doon sa ginawa natin strategy, ano siya, tawag dito, wala na yung naputok na mabaho o tinatawag na nabubugok, na bubulok siya. Ngayon, nalilipasan na lang ng date, kagaya nito, 30 pa ito. Ito naman, ngayon, pero pinakikinggan natin, walang nagalaw sa loob o walang natunog sa loob, ibig sabihin, wala na yan. Ito naman, bukas pa, pero kahit bukas pa to, dapat kahit pa paano, meron kang naririnig-rinig na gumagalaw sa loob, pero wala pa rin. Ito, dalawa lang ang suspect natin. It's either hindi siya fertile o kaya naman parang dito, pag napapalagay dito sa sulok na to, hindi masyadong naiinitan kasi itong made in China to eh. Yung mga gilid niya nabuka, kaya siguro nakakalabas yung lamig doon o yung lamig galing sa labas pumapasok doon sa loob ng incubator. Kaya yung mga nasa gilid, hindi masyadong kainitan. But anyway, pailan-ilan lang naman yan. Kagaya niyan, 4 lang naman yan. So, hindi naman ganun ka-laking epekto. So ngayon, i-arrange lang natin ulit siya. Although, itong ating roller, nagro-roll pa naman. Yan, nagro-roll pa naman yan. Pero, we see to it na pagka binubuksan natin siya, bukod sa nire-rearrange natin yung itlog o in-arrange natin, by the day, binabaliktad na rin natin. Naikot naman yung itlog. Yun nga lang, kahit pa paano, nababaliktad natin siya ng posisyon para maging, kumbaga sa niluluto, maganda yung pagkakaluto. Lahat na initan. Pero syempre, hindi naman natin siya niluluto. Kinakailangan lang mainitan siya na maganda. And again, yung ating tubig, ito lang. So, may mga pinupuno lang natin siya once na kulang na sa tubig. Pero once na mapuno siya, dumi na nga yun. Ganyan lang yan. Pero wala namang kitikite. Pinupuno lang, tapos kinabukasan, pag nabawasan, pupunuin ulit. Ganun lang. Pero malaki pagkakaiba niya. Malaki pagkakaiba niya. Ito, dalawa to. Pag tinignan mo sa gilid, ayan, hindi ko na ginagamit yung isa kasi hindi naman ganun karami hindi naman ganun karami yung itlog. Pero pagka dumami ng itlog, pati ito, gagamitin ko na rin to. Ayan, hindi ko na rin ginagamit ito. Pero buo pa yung mga yan. Ang problema lang, hindi na gumagana yung roller. At ang nagiging epekto ng roller, ang nagiging epekto kasi sa kanya, yung instruction sa kanya, kagaya nito, ang instruction dito na nakalagay doon sa manual niya, pupunuin mo siya ng pupunuin mo siya ng tubig sa ilalim. Meron pa nga yung nakalagay na nakataob na mga bote, 3, mga ganun. Tapos lahat yung puno, pupunta dito tubig. Nasisira lahat ng itlog. Tapos bukod sa laging mabaho, nasisira 80% ng lamang itlog hindi na hatch at nasisira lang. Kaya ginawa ko, simple lang. So, naglagay na lang ako ng kaprasong lagay ng tubig, tulad pinupuno ko. Tapos, binakante ko tinanggalan ko ng roller tong part na to, nilagyan ko siya ng basahan. Para tapos, yung mga unang mapipisa, nandito. Ito, nilipat lang natin kasi nandito tayo. Pero, kagaya nito, napisa, nang wala tayo, dito na siya dumiretso. So, ang tendency, dahil meron siyang basahan o bimpo, may nakakapitan yung kuko niya na di-develop na maganda yung paa niya paglakad-lakad niya. Kasi pagka pure na ano lang yan, plastic, magdudulas yung paa niya, nade-deform, yung tawag ng iba na bibikangkang. Pag ganun, halos wala nang pakinabang. Lalaki ng konti. Siguro pagka solo yung alaga o dalawa sila, okay lang. Pero pag marami at may tama, may deformity, lalo na yung paa niya,
matatapakan at matatapakan lang, mamamatay lang. Minsan, mga 5 buwan na namatay pa, sayang yung pinakain mo, pinatuka mo. Anyway, kung mapapansin nyo, lumalabas na yung isang sisiw. Yan. Lumalabas na yung bagong hatch. Yan. Tapos yan, ano lang yan, tao dito, patutuyo-tuyuin lang natin yan, gaya nito, mamayang hapon, medyo tuyo na yan, o pwedeng hanggang bukas, nandiyan lang sila, kasi according to sa nabasa natin, 3 days, pwede po silang hindi kumain at uminom, yung, siguro yung mga, yung tawag dito, pagkain na kasama nung nasa yok pa sila, gumagana pa yun, gumagana pa yun for 3 days. Pero pag after 3 days, minsan, kinabukasan lang, minsan mamayang hapon lang, pagka nakita kong malakas-lakas na, ililipat ko na rito. Sa tray. Yan. Mga 1 week, 2 weeks sila dyan, nililipat lang pag medyo malaki na, para hindi rin siksikan. Tapos pagka yung talagang medyo malaki-laki na, pwede na kumain na medyo mas malaki-laking feed. Bukod sa chick booster, nililipat na natin doon sa pinakaunang-unang space doon, nahati sa 4 yung nakataas na yun. Sa dulong-dulo, mga ano pa yun, mga 2 weeks o 2 weeks old, 3 weeks old ng mga sisiw ng pabot manok. Ng IRR kasi sobrang dami nag-alaga, hindi ka na rin halos makabenta. Tawag dito, ang nangyayari sa atin, puro post lang tayo ng post. Tapos ang malupit pa, yung mga bago nag-aalaga sa una, medyo excited pag magbenta. Minsan hanggang murang-mura yung binibenta. Tsaka lang nila naunawaan na nakaka-apekto pala yung pagbibenta ng mura pagka dumami na yung alaga nila. Kasi sa totoo lang, mabilis dumami ang IRR. Matibay, hindi masyadong sensitive. Ganon din tong pabo. Matibay din, hindi masyadong sensitive. Yung nga lang, dahil doon sa ganong criteria nila, pagka dumami na, ayun na ang problema. Management, unang-una ng ipot, kagaya niyan, to, araw-araw ko nililinis yan. Pagkain, ipot, ang problema pa, hindi naman kayong kontrolin ng gobyerno natin ang pagtaas ng feeds. Ang nakokontrol yung pagbaba ng presyo ng karne. Pero yung pagtaas ng presyo ng feeds, hindi nakokontrol. Para, halimbawa, meron kang malaking lupain. Kagaya sa itong Rhode Island Red at saka pabo. Mga forage yan, kinakain yan. Damo, minsan nga, pati halaman. Nakakatipid ka kahit papano.